Ayan. So, ayan po yung Senate survey na Tanghere. January 2024 Senate survey. Si Pangulong Duterte ang nangunguna, okay? At pangalawa, si Erwin Tulfo. Soto, Go, at syempre si ating ang presidente na si Francisco Isko Moreno. At the same time, mga sila Manny Pacquiao, Pia Cayetano. Tignan mo, si Amy Marcos nga, bumagsak nga eh. Nare-realize na kaya to? Ewan ko lang ha. Si Robredo, nasa 14. Uy, si Ben Tulfo, 13. Oh, palakpakan, oh. Hindi ako ha. Ako, walang biro. Ito si Sir Ben. Gusto ko to eh. Sa totoo lang ha. Gusto ko tong maman to. Hindi ko naman sinasabi hindi ko gusto yung mga kapatid niya, si Senator Rapi at si Senator Erwin. Pero si Senator Ben, ano ko ito eh, na hanga ako dito. Kasi sinusubaybayan ko po yung ano niya eh, yung kanyang bitag. Talagang makikita mo yung non-political, wala siyang interest sa politika. It's really more on helping the people. I'm not saying hindi gano'n ang interest ni Rafi at saka ni Senator Erwin. Ay, Senator Erwin. Si Congressman Erwin. Kaya lang, kasi sila nasa politika na eh. Noon, maingay na sila'y tatakbo. Si Ben, wala. Kaya ako medyo, natutuwa ako. Kasi ano lang siya is, ika nga masasabi nating, siya yung Tulfo na silent, pero parang siya yung, berdugo ika. Parang ganun eh. Oh. Tuwan-tuwa ako dun sa mga niyan, sa mga yung mga nilulusob niyan. Hindi, nakakatuwa. Kahit to mga pulis eh, nakikita ko yung matataas ang posisyon. Hindi ko natatakot to ito. At kaya din nagustuhan ko ito, actually, ito, may value sa buhay. Oh, medyo magaspa nga lang, pero may value sa buhay ito. Oh, nakakasalubong mo natin to sa CCF. Kaya, ewan ko, kung kukonsider niyan tumakbo, okay siya. Para sa akin, kung kukonsider niya, kaya congressman, pwede rin. Para naman, ano yan eh. Kesa naman, isipin mo, Lito Lapid. Tama, iba si Ben. Actually talaga, may sarili silang dyan eh. May sarili silang kanya-kanyang sana ma-interview natin to si Ben Tulfo, no? Sana lang. Kung meron nung nakikinig na staff ni Senator Ben Tulfo, baka naman pwede ko pong ma-interview yung matagal na nating hinahangaan. Kung saan niya kinukuha yung kanyang tapang. Baka pwede makabili. Loko lang. Pero karamihan naman dyan, okay naman eh. I mean, sa akin, okay naman yung mga dyan eh, yung mga pumasok eh. Ayan. So, makikita natin talagang si Pangulong Duterte, nandyan, number 1. So, sigurado ako, iyak na naman ng mga mga tambo. Kasi yung mga tambo dyan, alam mo naman, minsan talagang hindi ho talaga sila titigil hanggang, kasi alam mo, itong mga tambo na ito, marami sila, hindi lang siya mag-isa. Linawin natin para malinaw lang. Merong tambaluslos, yung pinuno. Ano yung tambo? Para sila yung tanso. Para malinaw. Tambo, sila yung mga followers si tambaluslos. Yung mga uto-utong dila puwet ni tambaluslos, si tambo yun. Marami silang tambo. Yung mga tambong hindi na umiimik. Ngayon na parang mga mga nabusalan ng bibig. Mga katulad nila yung mga katropa niya, sila Saldico. Mga katropa niya si Stella Kimbo, yan. Mga tambo. Ayan yung mga yan. So mga tropa ni Tambaluslos yun. Sigurado ako, yung mga kesyo nasaktan, yung isang PDP, tambo rin yun. Nasaktan ako nung tinawag kaming kurap na Tinawag kaming bulok Hindi mo alam yan?
kuya? Nabulok talaga kayo? Hindi nyo alam yan? Alam nyo yan eh. Alam nyo, huwag kayo maglokohan. Naku po, alam mo kung makikwento ko lang dito, kaya lang kasi baka mamaya patawag pa ako dyan. Storbo yan. Hindi, alam mo, sa totoo lang ha, alam nyo yan. Alam nyo, bigayan dyan. Alam nyo, pag sinabi ni ganito, ng kanyang pinuno ninyo, tapos naglabas ng budget, mantakin mo may 20 million kayo, isa-isa pagka nasunod nyo yung hinihinging requirement sa inyo. Ang bira. Tapos sasabihin nyo, hindi kami bulok. Ano tawag sa inyo? Panis. O yan si Doc Willie. Ayan. Yan talaga mga ikakampanya natin. Yan si Isko, si Doc Willie. O yan talaga mga ipaglalaban natin pag yan tumakbo. Ha?